Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko, si Lynn ay si Maybelline na matagal ko nang hinahanap. Abot kamay ko na siya ngayon, 15 taon akong naghintay at hinanap siya, at heto na siya ngayon katabi ko na. Masaya ako kasi sa wakas nahanap ko na siya, pero masakit dahil sa nakikita kong kalagayan niya ngayon. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa cellphone ni Mazer, habang tinatitigan ang litrato ni Maybelline, hindi ko na mapigilan pa ang umiyak dahil sa tuwa. Kung kailan nalaman kong siya si Lynn, saka naman nangyari ito. Siya si Lynn, paulit-ulit kong wika, habang hindi pa rin inaalis ang titig ko sa litrato ni Maybelline. Tinapik naman ako ni Wallace sa balikat. What do you mean Dr. Marvin? Tak-ang tanong ni Mazer. Siya yung first love ni Marvin, na matagal na niyang hinahanap 15 years ago. Hindi namin akalain na si Maybelline pala yun, bilog talaga ang mundo, paliwanag ni Wallace. What the? Hindi makapaniwalang tura ni Mazer, na matamang nakatitig sakin. Binigay niya sakin yung bracelet niya na may pangalang Lynn, nahirapan akong hanapin siya, kasi hindi ko naman alam ang apelyido niya, or totoong pangalan niya. Ayon pala nasa tabi ko na pala siya. May himig na kalungkutang saad ko kay Mazer. Ako ang nagbigay kay Lynn ng bracelet, nabaling naman ang atensyon namin sa tita Sabel nila. Niregalo ko yun sa kanya noong birthday niya. She is so kind, siya yung unang nagsabi sa akin na everything is gonna be alright, sa murang edad niyang yun, alam na niya kung anong ibig sabihin noon. Sinabi niya pa sa akin na magkikita pa ulit kami. Hindi ko akalain na ito na pala yun. Pag magaling na siya sabihin mo ang lahat ng yan sa kanya. I'm sure matutuwa siya. Kita ko sa mukha ni Mazer ang tuwa, dahil sa mga sinabi ko sa kanya. Pag magaling na si Maybelline sasabihin ko sa kanya na siya iyong matagal ko nang hinahanap. Ilang sandali ay narinig namin ang biglang pagtunog ng machine, nag-flatline si Maybelline, kaya dali-dali namin itong nilapitan. Tinanggal ko naman ang butones ng hospital gown ni Maybelline. Wallace, kunin mo yung defibrillator bilis. Tawagan mo na rin si Dr. Ramirez. Utos ko kay Wallace at mabilis naman itong lumabas ng kwarto. Maya-maya ay dumating na rin siya dala ang defibrillator. 200 joules. Utos ko kay Wallace at inilagay niya sa dibdib ni Maybelline. Hindi pa rin bumabalik ang heartbeat niya, kaya inulit pa namin. Sa pangalawang subok wala pa rin. Kaya pamatong na ako kay Maybelline para mag-perform ng CPR. Naririnig ko nang umiiyak si Mazer, at panay tawag sa kanyang kapatid. Ganoon din si Nana Luma na yakap-yakap na siya ni Mazer. Ilang pampa ay umalis ako sa pagkakapatong. 200 joules, nilagay ulit ni Wallace sa dibdib ni Maybelline, ngunit ganun pa rin, inulit ko uli ang pag-CPR sa kanya, at inulit pa namin ang pag-defibrillate kay Maybelline. 200 joules. Nang wala pa rin pinadagdagan ko na 360 joules. Nagulat pa sakin si Wallace. Marvin, sigaw sakin ni Wallace. I said do it Wallace. Wala na siyang nagawa pa, kaya sinunod na niya. Ngunit hindi pa rin talaga bumabalik ang heartbeat niya. Nagpasya na akong i-CPR ulit siya. Habang ginagawa ko yon, ay siya namang dating ni Dr. Ramirez at dalawang nurse. What's the status? Tanong ni Dr. Ramirez, umiling lang si Wallace. Babe please wake up. Don't leave me please. Sigaw ko sa kanya habang nagpe-perform ako ng CPR, at tumutulo na ang aking mga luha. 1 minuto ko nang ginagawa iyon, pero walang pagbabago. Tinapik na ni Mazer ang balikat ko, pero tinignan ko lang siya. Dr. Marvin let's stop, sabi niya sakin habang umiiyak siya. Pero hindi ko siya pinakinggan. Pinagpatuloy ko pa rin ang pag-revive kay Maybelline. Hindi ko kayang mawala siya. Marvin please. Tama na, pigil naman sakin ni Wallace na hawak ang braso ko, iwinaksi ko lamang ito, at tinitigan siya ng masama. No, I can do this Wallace. Mabubuhay pa siya, sigaw ko. Pero kanina pa natin ginagawa yan. Mahihirapan lang lalo si Maybelline sa ginagawa mo. Doon na ako napahinto sa sinabi ni Wallace. Umalis ako sa pagkakapatong sa kanya, at sandaling natulala at hindi ko na napigil ang umiyak, babe. Please, don't leave me please. Napaluhod na ako dahil hindi ko nakinaya ang sakit. Niyakap naman ni Mazer ang kanyang kapatid, at hinalikan sa noo. Magpahinga ka na baby girl. I'm sorry hindi tayo nakaabot.
Pakihalik mo na lang ako kina mommy and daddy, kuya loves you so much baby girl. Narinig kong mga katagang sinabi niya kay Maybelline. Pinilit kong tumayo pero nanghihina ang mga tuhod ko, at parang ayokong makita si Maybelline sa ganoong sitwasyon, at wala ng buhay. Ang sakit, parang ilang kutsilyo ang sumasaksak sa aking dibdib. Nang makatayo na ako sa pagkakaluhod ko, hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Maybelline. Napakainit ng kanyang mga palad. Parang buhay na buhay pa siya. Hinalikan ko ang kanyang kamay, at doon na humagulgol ulit. Panay naman ang hagod sa akin ni Wallace. Na alam kong umiiyak na rin siya. Dr. Marvin, please announce her time of death, sabi sa akin ni Dr. Ramirez, kaya naman napatingin akong bigla sa kanya. Umiling-iling ako. Hindi ko kaya na ako mismo ang magsasabi na wala na ang babaeng mahal na mahal ko, ang babaeng kay tagal kong hinintay. Bakit ngayon pa? Nagsisimula pa lang kami, pero bakit ang aga niyang kinuha sakin? Do it Dr. Marvin, utos sakin ni Dr. Ramirez. Sinulyapan ko muna si Nana Luman na walang tigil ang kanyang pag-iyak. Pinaupo muna siya ni Mazer sa mahabang upuan, at inaalaw ng tita Sabel nila. Nakita ko si Mazer na nakatitig sakin, na pulang-pula na rin ang kanyang mata. Mariin muna siyang pumikit at muli akong tinitigan. Dahan-dahan siyang tumango na ang ibig sabihin ay tanggap na niya, na kailangan ko nang gawin ang nararapat. Ito na yata ang pinakamahirap kong gagawin bilang isang doktor, at sa taong mahalaga pa sakin. Humugot muna ako ng malalim na buntong hininga. At saka sinulyapan si Maybelline. Babe, I'm sorry. I love you so much. Huling katagang sinabi ko, bago sabihin ang pinakamasakit na salita na siyang dudurog sa aking puso. Time of death. Maybelline POV. Hindi ko alam kung saang lugar ako naruroon. Ang alam ko lang ay nasa isang napakagandang lugar ako. Maraming bulaklak sa paligid, at mga ibon din akong nakikita. Pumitas ako ng isang red rose at inamoy ito. Parang pamilyar sa akin ang pulang rosas. Pero ang alam ko ay wala pa namang nagbibigay sa akin nito. Naglibot muna ako sandali, at ninamnam ang magandang lugar sa aking paglalakad, ay mayroon akong nakitang dagat. Napamangha ako kasi napakaganda nito, at malinaw ang tubig. Sandali muna akong nagtampisaw. Habang ako'y nagtatampisaw sa dagat, ay may narinig akong tumawag sa akin na pamilyar ang mga boses. Maybelline. Lumingon ako at hinanap kung sino ang tumawag sa akin, ngunit hindi ko ito makita. Naglakad-lakad ako para hanapin kung sino ang tumatawag sa akin. Nakita ko ang isang babaeng nakaputi, at hindi ko maaninag ang kanyang mukha, kaya nagpasya akong mas lalo pang lumapit sa kanyang kinaroroonan. Nanlaki ang mga mata ko, nang nakilala ko kung sino siya. Mommy, Mom, it's that you. Lumawak ang pagkakangiti niya sa akin, at hindi ko na napigil ang takbuhin siya. Niyakap ko ng mahigpit si Mommy, at hindi ko na napigilan pa ang umiyak. Sobrang miss na miss ko na ang mommy ko. Ang yakap niya, ang mga haplos niya, ang amoy niya. Lahat-lahat na miss ko sa kanya. Baby girl, dalagang dalaga ka na, at ang ganda-ganda mo, puri sa akin ni Mommy nang maghiwalay na kami sa pagkakayakap. Na-miss po kita Mom. Ako rin baby girl, miss na miss kita, sabi niya sa akin habang hinahaplos ang aking mga pisngi. Ako ba anak, hindi mo na-miss? Sabay kaming napalingon ni Mommy sa lalaking nagsalita. Nagulat ako nang makita ko ang aking ama, na nakatayo sa di kalayuan at ang lapad ng ngiti. Daddy, yes it's me baby girl. Muli akong tumakbo sa kinaroroonan niya, at niyakap siya. Sobrang saya ko, dahil nakita kong muli ang aking mga magulang. I miss you so much dad. Miss din kita anak, miss na miss. Lumapit sa amin si Mommy, at pareho na nila akong niyakap. Naupo kaming tatlo sa buhangin at nakaharap sa dagat. Nasa gitna ako at hawak ko pareho ang kanilang kamay, na parabang ayaw ko na silang mawala. Ang ganda dito no. Saad ko habang nakatitig sa malawak na karagatan. Tinignan ako ni Mommy at ngumiti. Gusto mo ba dito baby girl? Seryosong tanong sakin ni Daddy. Opo dad, gustong gusto ko dito, saka makakasama ko na kayo. Hinding-hindi na tayo magkakahiwalay. Nagkatinginan naman sila ni Mommy na parabang may mali. Anak, mariing pinisil ni Mommy ang isang palad ko, at seryosong tumingin sakin. Hindi ka nababagay dito, hindi ka pa namin pwedeng makasama. Kailangan mong bumalik,
Nagtaka ako sa sinabing iyon ni Mommy. Bumalik ka anak, hindi ka pa namin pwedeng makasama, kailangan ka ng kuya mo. Oo nga pala si kuya, nasaan pala si kuya, bakit wala siya dito? Baby girl, maraming naghihintay sa'yo, sinanaluman ang kuya mo. At ang lalaking mahal na mahal mo, masasaktan sila anak. Lalo akong naguluhan sa sinabi ni Daddy. Lalaking mahal na mahal ko. Sino yun? Babe, please don't leave me. Narinig kong boses ng lalaki. Kaya nagpalinga-linga ako, kung saan nanggaling ang boses na yon. Mom, Dad, sino yun? Ngumiti lamang sila sakin. Hinihintay ka na niya anak, nakangiting wika ni Mommy. Sino po? Iyong lalaking unang nagpatibok niyang puso mo. Baby girl, boses yun ni kuya diba? Oo anak, kaya bumalik ka na dahil hinihintay ka na nila, at para hindi na malungkot ang kuya mo. Marahang hinaplos ni Daddy ang aking buhok, at saka matamis na ngumiti sakin. Pero paano po kayo? Naiiyak kong sabi. Dahil alam kong mahihiwalay na naman sila sakin. Gusto ko pa silang makasama, pero may mga taong naghihintay sakin. At lalong-lalo na yung sinasabi nilang mahal na mahal ko raw. Huwag mo kaming alalahanin anak, kahit na hindi mo na kami nakakasama ng mommy mo, lagi mong tatandaan mahal na mahal ka namin, at lagi kang nasa puso namin ng mommy mo. At palagi rin kaming nandyan sa puso mo. Hindi mo pa oras anak, marami ka pang kailangan gawin, nakangiting sabi ni mommy sakin, at kitang-kita ko sa mga mata niya ang pamumuo ng kanyang mga luha. Niyakap ko sila ng mahigpit dahil sa mga oras na to ay hindi ko na sila muling mayayakap pa. Unti-unti akong kumalas sa pagkakayakap sa kanila, at tinitigan ng aking mga magulang. Kita ko ang tuwa nila nang muli akong makita at may akap, kahit sa sandaling oras lamang. Mommy, Daddy, mahal na mahal ko kayo sobra. Habang binibigkas ko ang mga katagang yun, ay siya namang paghagulgul ko. Mahal na mahal ka rin namin anak. Pakisabi kay Kuya Mazer mo mahal na mahal din namin siya ng daddy mo, at miss na namin siya. I'm sorry baby girl kung iniwan namin kayo ng maaga. No mom, it's not your fault. Masayang masaya ako kasi kayo ang naging magulang namin ni Kuya Mazer. Sige na anak, umalis ka na. Pagkasabing yun ni Daddy, ay hinalikan niya ako sa aking noo at nginitian. Lumakad naman ako palayo sa kanila, at nakita ko pa silang kumaway, at unti-unti na rin sila nawawala sa aking paningin. May nakita naman akong liwanag at sinundan ito. Time of death. Natigilan kaming lahat nang marinig namin ang ECG machine, na nagbalik na ang heartbeat ni Maybelline. Mabilis na lumapit si Doktora Ramirez at pinulsuhan siya, sinuri rin niya ang kanyang paghinga gamit ang stethoscope. Tinignan din nito ang magkabilang mata niya. It's a miracle, nasabi na lamang ni Doktora Ramirez. Mabilis kong hinawakan ang isang kamay niya, at ganoon din si Mazer sa kabila. Nagkatinginan pa kaming dalawa na kapwa hindi makapaniwala, at parehong mapula na rin ang mga mata. Baby girl, you're alive. Hindi mo kami iniwan, thank you baby girl. At hinalikan ni Mazer ang noo ni Maybelline. Babe, don't worry, makakahanap tayo ng donor mo, okay? Basta wag kang bibitaw ha. Saad ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Grabe Maybelline, kinakaba mo kami, lalo na tong boyfriend mo. Wag mo nang uulitin yun nilang nasabi ni Wallace na ikinangiti namin. Mr. Brillantes, puntahan mo ako mamaya sa opisina ko, may kailangan pala akong sabihin sa'yo. Seryosong baling ni Doktora Ramirez kay Mazer. Sige po Doc, susunod ho ako. Sige, mauna na kami sa inyo. Column ng Doktor. Dr. Marvin, tawag sakin ni Mazer. Saglit muna siyang natahimik sa kamuling nagsalita. Hindi ko napatotigilan pata, kailangan na namin umalis bukas na bukas din. Aasikasuhin ko na ngayon ang mga kakailanganin namin. Saglit akong natahimik saka siya muling hinarap. Kung ano ang makakabuti sa kanya Mazer. Salamat dahil alam kong mas madali kaming makakahanap doon ng donor niya, tumungo lang ako sa kanya. At maya-maya'y nagpaalam siyang pupuntahan si Doktora Ramirez, bigla na naman akong kinabahan.